Hello guys, good morning again. Pang-apat na araw na nga namin dito sa Bicol. For today's video nga ay bumaba kami dito sa pangpang ng dagat. Malapit nga lang ito dito sa aming bahay. Bababa ka nga lang para mapuntahan mo itong pangpang ng dagat. Ngayon nga, sa oras na to ay low tide. Kaya naman makikita nyo nakalabas yung mga putik at mga bato-bato dito sa dagat. Bumaba nga kami dito dahil bumaba ang aming ama dahil nangunguha ng mga shell o yung mga talaba na tinatawag. Kukuha siya at dadalhin mamaya sa bahay at kami naman mamaya ay aming tatanggalin yung laman upang maging ulam. Habang ang nangunguha si Papa ng mga talaba ay ito naman aking mga anak ay naglalaro dito sa buhangin. Umuulan-ulan pa nga rin dito sa amin sa Bicol. Kaya naman kung makikita nyo, itong nilalaro ng aking mga anak ay bukal na tubig na dumadaloy dito sa buhangin. Hinaharangan nila at naggagawa sila na parang dam. Yung makikita nyo nga pala na parang mga kulay green, yan ay puno ng bakawan. Sadyang itinanim yan ng mga estudyante galing sa Ateneo de Naga University. Yan ay para maging protection na rin at maging tahanan ng mga isda at ano pa mang lamang dagat. Yan nga nangunguha ang aking tatay ng talaba, tinatanggal niya at para tanggalin din yung laman at yun ay maging ulam. Habang kami nag-aantay sa kanya, kami naman ay nag-ikot-ikot muna dito kasama ang aking mga anak. At yung nakikita nyong isla na yan ang Kawit Isla dito sa amin. Hindi kami makapunta dahil wala namang kaming sariling bangka. At saka pag pumunta ka dyan ay may bayad na. At ito na nga, natapos na si Papa sa pangunguha ng mga talaba. Halos mapuno nga itong isang timba. At pagkadating dito sa bahay ay agad na namin itong pinagtatanggal ang laman para maging ulam sa tanghalian. Ganito dito sa Bicol, maging masipag ka lang, hindi ka mawawala ng ulam. May mga gulay sa paligid, may mga shell sa dagat na pwede mong kuhain, na pwedeng maging ulam. Iisa-isahin nga lang yan para makuha yung laman at yung talaba. Noon nga, ginagawa namin yan, pero doon na mismo namin tinatanggal sa bato na pinagkakapitan niya. At ito nga, sinubukan ko kung kaya ko pa at matatandaan ko pa yung ginagawa ko nung bata pa ako noon. Naging ganyan ako, nangunguha ako lagi noon ng talaba at ibinebenta namin para magkapera ako. Noon, ang isang takal niyan ay halos nasa 5 piso lang. Oo, tinatakal siya sa baso at ibinebenta ng 5 piso noon. Pero ngayon, ang takalan ay maliit na. Tapos ang benta ay 25 pesos sa isang takal. Sabi ko nga, napakamahal naman na, dati 5 piso lang, hirap na hirap pa kaming makapuno ng isang baso. Pero ngayon, ang isang baso ay bilis na makapuno dahil maliit lang ang takalan nila. Pinagtulong-tulungan na nga namin yan upang matapos na at para maluto na ngayong tanghalian. Medyo ingat ka nga lang dyan sa pag-aano ng talaba na yan dahil nakakasugat yan ng daliri. Mayroon nga yan mga shell na matulis at yun ang nakakasugat ng balat. Kaya medyo ingat lang sa pagtatanggal ng laman. Habang ang nagtatanggal ako ng laman ng talaba na yan, ay bumabalik sa akin ang alaala nung ako'y bata pa. Tuwing low tide kasi ay dyan na kami sa baba sa putikan ng dagat at nangunguha ng mga talaba at ng kung ano-ano pa na pwedeng mapakinabangan. Maraming ang alaala noon nung bata pa ako dito. Hello sa lahat ng mga Bicolano na marunong nito at alam itong pagkuha ng talaba. Kung sa atin sa Bicol ay tinatawag na tiniktik, pero sa Tagalog ang tawag nila ay talaba. Sa atin ang talaba, yung talaba na malaki at mataba. Ito nga mga kapatid ko ay sanay na sanay pa rin sa pagkuha ng talaba. Dahil pag wala silang ginagawa, yan ang libangan nila ay nangunguha sila ng talaba. At ang nakukuha nila ay ibinebenta nila. Malaki nga naman ang kita kapag nakakabenta ka, halos kumikita rin sila ng 300 kada bentahan ng talaba. Masipag ka nga lang dito ay hindi ka mamawala ng pera. Huwag nyo nga lang abusuhin ang lamang dagat para hindi ito mawala. At ito nga, minamadali ko na dahil tanghali na sa mga oras na yan
Kailangan siyang maluto para maging ulam at inaantay na rin ni Papa. At pagdating nga ng hapon, meron nagbenta dito ng alimango. 3 kilo nga ito at binili na ng aking kapatid. Binebenta niya rin kasi ito para magkaroon siya ng kita. Madalas niya nga itong ginagawa araw-araw. Pero sabi ko ngayon, pag hindi yan nabili ay ako na ang bibili. At pagdating nga ng gabi, iyon nga ang naging ulam namin. Niluto namin yung iba at yung iba ay iuwi ko pag uwi ng Teresa Rizal.